mga pinaka-makapangyarihang nuclear weapon. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Follow TV. Sa video na ito ay malalaman nyo na ang mga pinaka-makapangyarihan nuclear weapon na ginawa ng tao. Kaya naman sit back, relax, enjoy at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago ko pang mga video i-upload. Kaya naman, simulan na natin. Noong July 16, 1945, ilabas nila ang isang nuclear na may pangalang Trinity. Ito ang pinakaunang nuclear weapon na tinesting ng US. Ito'y sobrang lakas dahil umabot ng 12 kilometer ang usok nito na kahugis ng isang kabute. Ang usok na yun ay mas mataas pa sa Mount Everest. At ngayon dumako na nga tayo sa lugar sa Nevada, Las Vegas. Isa itong test site kung saan ang mga ilaw na makikita mo ay maaring bulagin ka dahil sa lakas ng liwanag nito. At noong 1950s, mahigit 928 na nuclear test ang sinagawa sa lugar na ito. At noong 1957, naisipan ng mga sayentipiko na magpasabog ng nuclear sa ilalim ng lupa nito. At ang test na ito ay tinawag nilang Pascal A test. Sa test na sinagawa nila, sila ay naghukay ng mahigit 150 meter o 429 feet at naglagay ng nuclear bomb na may bigat na 25 kg o 65 pounds. At ito'y naglalaman ng mas mababa sa 1 kilo ng TNT. Ayon sa kalkulasyon ng mga sayentipiko at mga sundalo, ito'y magiging mahina lang dahil ito ay nasa ilalim ng lupa. Pero nagkamali sila dito dahil hindi inaasahan nang sumabog na ay sobrang lakas nito na nagpalabas ng apoy paitaas. Ang apoy nito ay nagmistulang umakyat sa langit. Nangyari ito dahil ito ay nasa ilalim ng lupa at na-focus ang lahat ng lakas nito sa butas. Dahilan kung bakit nagkaroon ng apoy papataas sa langit. Ang nilabas niyang apoy o puwersa ay umabot ng 55 tons. At ang ganitong lakas ay kaya nang bumura ng isang buong syudad. Pero bagamat ganun na nangyari, hindi pa rin sila tumigil at naisipan pa nga nilang gawin ang Pascal B nuclear test. Sa test naman na ito, tinakpan nila ang butas ng pinagbaunan nila ng bomba. Ang tinakip nila dito ay metal na may bigat na 900 kg. At sa tingin ng mga sayentipiko ay kaya na nitong pigilan ang paglabas ng apoy. Pero muli, nagkamali muli sila dito. Nang sinagawa na ang test at nang sumabog na ang bomba, tumalsik lang ng napakataas na may bilis na umaabot ng 66 km per seconds ang takip na nilagay nila. Nuclear Nightmare Paradise. Dito naman tayo sa Bikini Atoll. Sa Marshall Island, ito ay isang magandang isla pero bibihira lang ang mga bumibisita dito. Tanging mga tao lamang na buo ang loob ang napunta rito. Pero bakit kaya? Sapagkat sa lugar na ito, dito lagi nagsasagawa ng nuclear test ang US. Umaabot ng 276 nuclear tests ang sinagawa na nga nila dito. At noong July 24, 1946, sinagawa nila ang Baker nuclear test sa isang batalyon ng mga barko. Pero bakit nila ito ginawa? Ginawa nila ito para subukan at para malaman na rin nila kung anong mangyayari pag tumama ang nuclear sa dagat. Ang nuclear ay tinali nga nila sa isang barko na may lalim na 89 feet at nang sumabog ito ay napakalakas na halos umabot ang tubig sa langit. Ang taas ng tubig na nagawa niya ay parang 2.5 ng Burj Khalifa Tower. At bukod pa dito, ang pagsabog ay nakalikha rin ng wave sa tubig na nagresulta ng tsunami. Umabot sa 9 na barko ang napulbos. At ang iba naman ay tumaob dahil sa tsunami dulot ng pagsabog. At ang iba pa ay nasira din dahil sinira ng radiation. At makalipas ang 6 years, 1952, sa kalapit lang na lugar, dito muli sila nagsagawa ng panibagong nuclear test. At ang test na ito ay mas malakas pa sa mga naunang nabanggit. At ito'y tinesting noong November 1, 1952. At ito'y binigyan nila ng pangalan bilang Ivy Mike nuclear test. Ito'y napakalakas. Naglabas ito ng 10.4 megatons ng destructive energy. At katumbas ito ng 400 times ng Baker nuclear test. Ang hugis kabuti niyang usok ay umabot ng 37 km. Ito rin ay naglalabas ng radiation na umabot ng 56 km. At sa katunayan, ito na ang kauna-unahang thermonuclear bomb. Sa kabilang banda, ang mga militar ay nagpadala ng 3 eroplano para kumuha ng sample ng usok nito. Pero nakakalungkot, ang isa sa kanila ay hindi na nakabalik pa. At siya si Jimmy Robinson.
Sa sobrang tindi ng sinapit niya ay wala siyang kahit ano pa mang bakas na naiwan. Ganun pa man, ang nakuhang mga sample ay naglabas ng dalawang bagong element. At ito ang Einsteinium at Fermium. At teka, ito pa ang isa. Mas matindi ito sa mga nauna. Sa may semi-Palantiksnik site, parte ng Kazakhstan, ay nagpakitang gilas ang Soviet Union para ipakita ang kanilang lakas noong November 20, 1945. Nilabas nila ang RDS-37 hydrogen nuclear bomb at sa tulong ng Tu-16 ito'y tinaas ng 12 kilometro sa ibabaw ng lupa. Pero dahil maulap ng mga araw na yon, nasira ang radar ng Tu-16 kaya ito tinigil. Kahit pa gustong-gusto na itong ihulog ng Soviet Union ay hindi ito natuloy. Ganoon pa man, hindi pa rito nagtapos. 2 araw ang makalipas November 22, sinubukan nila muli itong pasabugin at nagtagumpay nga sila dito. Nang sumabog na, ito'y nagresulta ng napakataas na usok na umabot ng 12 kilometer hanggang lupa. At take note, ang ganitong taas ang pinakamataas na kayang liparinan ng isang eroplano. Ang lakas ng pagsabog nito ay di kalakasan pero ang hangin mula sa pagsabog nito ay umabot ng 200 km na sumira sa mga gusali at kabahayan. Ito ang gusto ng Soviet Union noon na ipanglaban sa US. Pero bagamat ganon, hindi pa rin sila nakontento. Kaya noong October 30, 1961, nilabas nila ang pinakamalakas na nuclear na nagawa ng mga tao. Sa Novalia Zemlya, Soviet Arctic, ang Tu-95 ay nagpadala ng 27 tons na bomba na ang pangalan ay Tsar Bomba. Pag ito ay hinulog lang ng natural mula sa eroplano, ay pati eroplano ay matatamaan sa pagsabog. Kaya naman para di tamaan ng piloto, iuhulog ang bomba na may parachute para may sapat na oras makatakas ang piloto nito bago tumama sa lupa. At ang sumabog, ang lakas ay umabot ng 58 megatons. At ito na ang bombang naitala na pinakamalakas sa buong mundo. Ang sinag nito ay sobrang lakas na umabot hanggang Alaska. Ang usok naman niya ay umabot ng 100 km. At pag ang Tsar Bomba ay hinulog mo sa Pilipinas, malaki ang tsansa mawala nga tayo sa mapa. Sa kabilang banda naman, ang US ay di takot dito dahil meron silang pangtapat dito at ito ang Castle Bravo nuclear test. At expected ng mga sayantipiko na ilalabas na lakas lang nito ay aabot ng 6 megatons. Pero nung sinubukan ay naglabas ito ng aabot ng 15 megatons. At ito'y doble dahil sa lithium. At ang usok naman nito ay tumaas ng hanggang 40 km at ang haba naman niya ay 100 km. At dahil sa hindi inaasahang lakas nito ay ito'y tumama sa ilang mangingisda sa karapit na isla. At ayon sa reports, ang mga mangingisda ay napag-alamang nagkaroon ng radiation poisoning na nagresulta ng kamatayan. At dahil dito, ang US ay nagbayad ng $15 million sa mga nasalanta at sa mga nagambala dahil sa ginawa nilang nuclear testing. At dahil din dito, noong August 5, 1963, napagkasunduan ng mundo na ipagbawal na ang paggawa o paggamit ng mga nuclear bomb. 5 nakakagimbal na nuclear test na nakuna ng video. Ang nuclear weapons ay ang pinakamalakas na sandata na ginawa ng mga tao sa kasaysayan ng mundo. Wala nang mas hihigit pa siguro sa pinsalang madudulot nito kapag binagsak ito sa isang syudad. At di po biro ang usaping gera nuklear. Bakit kamo? Ayon sa kamakailang ulat, kapag naggera nuklear ang China at ang Amerika ay hindi ito kakayanin ng mundo. Magkakaroon ng malawakang pagkawasak pag nagkataon. Pero ang tanong, gaano ba talaga kalakas ang mga nuclear bomb? Sa video na ito ay naghanda kami ng 5 actual na video footage ng mga nuclear bomb na pinasabog sa mga testing sites. At kayo nang bahalang magsabi kung anong klaseng dilubyo at unos ang madudulot ito pag binagsak ito sa sangkatauhan. This is Arvin Polo TV, simulan na natin.
Mula 1945 hanggang 1992, ang US ay nagsagawa na ng halos 1,032 nuclear test at ang 35 sa mga test na ito'y mula sa isang operasyon na tinatawag nilang hardtack. Sinagawa ito noong taong 1958 sa pagitan ng April 28 hanggang August 18. Ang nakakatakot na mga pagsabog ay naganap sa Pacific Ocean at tinawag itong Pacific Proving Grounds. Ang isa sa mga sumabog ay binigyan nilang pangalang Juniper at matagal itong itinago sa mga tao bago nila tuluyang ipakita ang pinaka-video. Ganun pa man, ang halos lahat ng mga nuclear blast video ay sa may dalawang bagay lang nagkakapareho. Una, hindi tunog ang nauuna kapag sumasabog ang nuke. Sa halip, ang una mong makikita dito ay isang napakakinang na puting liwanag na nakakasilaw. At kung magagawa mo lang kausapin ng isa sa mga naging saksi ng pagsabog ng nuclear bomb, ay isa lang din ang sasabihin nila sa iyo. Makakakita ka ng kaparehas na ilaw at ang kasunod ay ang napakalakas na shockwave. Pinasabog si Juniper noong July 22, 1958. Nang binagsak siya, segundo lang ang lumipas, nakakita na nga sila ng napakakinang na liwanag at kasabay nito ang 40,000 foot mushroom cloud. Ang pagsabog nito ay katumbas ng 65 kilotons ng TNT. At para sa may perspective, ang 1 kiloton na TNT ay katumbas na ng 1,000 tons ng pagsabog ng TNT. So 65 kilotons ay equals na po sa 65,000 tons ng TNT na pinasabog ng isahan. Pero sa kabilang banda, hindi yan ang naitalang pinakamalakas. Ang kasunod siguro nito. Halos lahat ng mga tao ay napapatanong ng bakit. Bakit kailangan pa ng mga tao ng ganitong level at uri ng pampasabog? Pag tinanong mo ang mga kano, ang sasabihin nila may ganito ang bansa namin dahil meron kasi ang Russia. At kapag mga Russian naman ang tatanungin, ay ang sagot nila meron kasi ang Amerika. Sa kasaysayan ng mundo, Amerika pa lang ang bukod tanging bansa na gumamit ng atomic weapon sa isang nasyon. At sana yun na ang una't huli. Pero sa kabilang banda, ang dalawang superpowers na nabanggit ko ay patuloy pa rin nagpapasikatan ng nuclear weapon. At bagamat noon ng US ay patuloy na gumagawa at nagtetesting ng nuclear, ay hindi sila ang merong pinakamalakas na nuke bomb. Ang USSR po noon ang nakakuha ng record. At itong tinawag nilang Tsar Bomba na mas bantog sa tawag na Ivan o Vanya. Ito na ang pinakamalaki at pinakamalakas na sandatang pinasabog sa kasaysayan ng mundo. Kung sa kanina kilotons lang, ito po ay 50 megatons. At ito'y 3,300 na ulit na mas malakas kumpara sa bombang binagsak sa Hiroshima noong 1945. At ito ang pinaka-footage ng pagsabog. Nakakakilabot to. Выдает команды запуска аппаратуры опытного поля. Точно по расчету сработала парашютная система. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 45 километрах от места сброса. Пулевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр пулевого столба. Ayon sa mga ulat, ang nagbagsak nitong eroplano ay nakalayo na nga ng halos 45 km mula sa pinagbagsakan. Pero ang dala-dala niyang eroplano ay kuminang pa din ng sobrang liwanag dahil sa pagsabog. Parang pinintahan din ng buong lugar ng kulay orange dahil sa pagsabog. Napakalaki ng pinsalang nadudulot nito kung sakaling sa syudad ito binagsak. At ayon pa sa mga ulat, ang diameter ng alikabok na dulot nito ay halos 10 km na ang lawak. Oo, at kung ihahambing siya sa una, ay magbumukang Watusi si Juniper kumpara sa Tsar Bomba. Bakit? Ang 1 megaton po kasi katumbas na ng 1,000 kilotons ng TNT. So sa makatuwid, ang Tsar Bomba ay nagpakawala ng puwersang aabot sa 50,000 kilotons o 50 million tons ng TNT. At ang liwanag na pinakawala niya ay nakita pa sa Norway, Alaska at Greenland. Sa katunayan, dapat daw talaga 100 megatons ang ibabagsak nila. At di nga nila ito ginawa dahil ang pilotong magdadala nga kung magbabagsak nito ay hindi na rin makakaligtas.
Ngayon pag naiisip natin ng Nevada, isa lang ang napasok sa isipan natin. Narito ang Las Vegas, Area 51 at iba pa. Pero lingid sa kaalaman ng karamihan, ay paborito itong pagtestingan ng Amerika ng mga nuclear weapon. At heto ang tinatawag nilang Operation Tipat. Ang Tipat ay binubuo ng 14 na nuclear test na tinesting nila sa may Nevada test site o mas kilala sa tawag na Nevada Proving Grounds. Ang proving grounds ay napapalibutan ng mga bundok at disyerto at ito'y may laking 1,360,000 square miles. At suwak talaga ito para pagtestingan ng mga nuke bomb nang walang naapektuhan kahit sino. At ngayong alam kong nakakita ka na ng mga peking bahay na naapektuhan ng pagsabog ng nuke bomb. At sa katunayan, ang ginawa ng Apollo 2, isa sa mga nuke bomb na pinasabog sa Nevada, ay nagawa ito ng literal. Pero paano? Noon kasi bago pasabugin ng Apollo 2 nuke bomb ay gumawa ang mga researcher ng maraming gusali pati na mga residential houses para makita nga nila kung ano magiging epekto nito pag pinasabog sa mga syudad. At heto na, nang sumabog ng Apollo 2, di lang mga gusali ang nadelete kundi kasama na pati mga konkretong bahay. Sa pagitan ng 1945 hanggang 1963, ang mga superpower countries ay madalas nagpapasabog ng kanilang nuke sa pinaka-remote area ng kanilang bansa. Ginagawa nila ito para ipakita kung sino nga naman talaga ang mayroong pinakamalakas at pinakabadas na atomic bomb. Gumamit sila ng iba't ibang method para sukatin ang lakas at puwersa ng kanilang sandata. Nagpabagsak sila ng nuke mula sa eroplano, sinakay pa nila ang nuke sa mga barko at minsan din nililibing pa nila ito sa lupa bago pasabugin. At wala silang pakialam kung merong maapektuhan, basta pride ang kanilang pinapairal. Ganun pa man noong 1963, 2 taon matapos makuha ng Tsar Bomba ang record bilang pinakamalakas na bomba, ay ang mga major nuclear powers ay lumagda na ng Nuclear Test Ban Treaty, kung saan pinagbabawal na nga nila ang kahit ano pa mang uri ng nuclear explosion testing. At naganap ang pirmahan na ito sa Moscow, Russia at maraming bansa ang sumang-ayon dito. Pero bago pa nagkapirmahan ay noong 1961 hanggang 1962 ay nakapaglunsad pa ang US ng Operation Nogat, kung saan nagtesting sila dito ng maraming nuke bomb. At dito na testing pa ng US ang kanilang thermonuclear weapon na tinawag nilang Danny Boy. Niyanig nito ang ilalim ng kalupaan at kitang-kita kung paano siya sumabog. Pinalipad nito ang mga naglalakihang mga bato at napakaraming lupa sa himpapawid. Mahina pa si Danny Boy kung ikukumpara sa iba pang mga test ng Operation Nogat. Si Danny kasi ay 430 tons explosion lang, habang si China, si Mink at si Platypus ay umabot po ng 20 kilotons. So ano bang mangyayari kapag sa ilalim ng lupa pinasabog ang nuke bomb? Sa una, ang nuclear energy ay lalabas sa loob lang ng 1 microseconds. At ang pagsabog nito'y mabilis na mag-e-evaporate, kaya naman dahil dito aangat ng halos milyon ng temperatura. At dagdag pa sa kasunod pa na milliseconds, ang pagsabog ay tutunawin ng ikalawang parte ng mga bato at tatawagin na itong melt cavity. Pero teka, bago tayo tumungo sa pinaka number 1, ay gusto ko lamang sa iyong ipakilala si Kaisipan TV. Napukaw ang atensyon ko sa mga contents niya dahil gumagawa rin pala siya ng mga content na kapupulutan nyo ng napakaraming kaalaman at mga aral. At syempre ang mga ganitong content ang dapat sinusuportahan. Kaya naman marapat lang na isubscribe nyo din siya. Nasa comment section ng link ng channel niya, please subscribe kay Isipan TV for more video updates. At ngayon, back to the video. At bagamat nasabi ko kanina na nagkapirmahan na ng pagbabawal sa nuclear test, ay nakapag-testing pa rin sila ng nuclear bago pa man magkapirmahan. Bukod sa Operation Nogat ay may naganap pang pag-testing at pinasabog ito sa mataas na altitude. Merong 2 uri ang high altitude test. Ang high altitude ay yung pagsabog ng nuke sa ulap at ang isa naman ay pagpapasabog ng nuke sa space. Tinatawag itong cloud test at space test. Ang Operation Dominic ay merong 31 series ng cloud at space test. Noong mga panahon kasing yon, mainit ang Cold War.
Kaya naman ng US at Soviet ay parehas nagsasagawa ng pagtitesting. Nang tinesting ng USSR ang Tsar Bomba, ay nagtesting naman ng US ng Usatonic nuclear bomb. Kapag lumapit ang buwan sa Earth ay ganun ang itsura ng Usatonic bomb na pinasabog ng Amerika sa taas na 12,130 feet. Kung saan 5% pa lang din po ito ng lakas ng Tsar Bomba. Grabe no? Naway wala nang maganap na mga nuclear testing at naway wala nang maganap na nuclear wars sa hinaharap. Dahil pag nangyari yun, katapusan na po ng sangkatauhan. Ang kakilakilabot na panganib ng nuclear weapons. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Hindi na lingid sa ating kaalaman ngayon ang nagaganap na sigalot sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. At kung isa ka sa mga taong binabaliwala ang usaping ito, ay mag-isip-isip ka na. Dahil masasabi kong talagang hindi biro ang digmaang nagaganap ngayon. At mas lalo itong magiging katakot-takot kung magaganap ang pinakaayaw ng lahat, ang nuclear war. Oo, isa itong pangyayari na hindi dapat mangyari sa sangkatauhan. Dahil malaki ang may epekto nito di lang sa iyo, sa akin, sa atin, kundi sa buong mundo kasama na pati mga mahal mo sa buhay. Kaya naman, panalangin natin na matapos na ang sigalot ng dalawang bansang ito at naway hindi ito humantong sa ikatlong digmaang pangdaigdig. Pero sa video na ito ay ililihis ko ng kaunti. Dito, pag-uusapan natin kung anong panganib ang pwedeng mangyari sa atin kung sakaling magsimula na ang nuclear war. Imagine natin ang pangyayaring hindi dapat i-imagine. Isipin mo ang isang syudad ay binagsakan ng nuclear weapon. Katakot-takot ang resultang madudulot nito. Mawawasak ang mga konkretong bahay kasama na sa mawawala ang maraming buhay ng mga tao at mga hayop. Ngayon subukan nating bilangin ang mga masasawi gamit ang point of view sa kakayahan at lakas ng nuclear. Ating ihalimbawa ngayon ang isang 800 kiloton lang na warhead. At ito isa sa pinakamalakas na bomba ngayon sa ating panahon. At ito'y daang beses na mas malakas sa bombang ibinagsak sa Hiroshima at sa Nagasaki. At pag bumagsak na nga ito, ay makakagawa ito ng isang fireball na parang kasing init na ng araw. At aabot ng 800 meters ang masasaklaw nito. At lahat ng nasa paligid ng pinagbagsakan ay mawawalang parang bula. At sa 2 kilometer radius naman, lahat ng mga konkretong gusali ay mawawasak din. At masasabing walang kahit anong may buhay ang makakaligtas sa paligid ng pinagbagsakan. At ayon sa estimate ay 120,000 na agad na katao ang babawian ng buhay dito. At di pa dito kasama ang mga taong bahagyang malayo sa pinagbagsakan. Ang mga taong nasa layong 11 km mula sa pinagbagsakan naman ay masusunog din ng balat. Dahil kahit gaano ka na kalayo ay sapat pa rin ang lakas ng nuke bomb para makaranas ka ng 3rd degree burn. At kung isa ka sa mga malapit sa pinagbagsakan ay ang balat mo kasama pati buto ay magliliyab at magiging abo ng mabilisan. Kung nasa bahay ka naman tapos 11 km lang ang layo mo sa pinagbagsakan ay wala ka pa ring takas. Dahil ang mga debris o mga tipak na mga gusali ay babagsak at wawasakin din ito ang bahay na pinagtataguan mo. Oo, tama ka nang iniisip. Lahat ng mga tao na nasa 2 km to 11 km ay babawian ng buhay. Dahil ito sa mga sunog, debris, usok, gumuhong mga bahay at sa radiation sickness. At kung susumahin ay aabot pa ng kalahating milyon ang mga masasawi dito. Karamihan dito, linggo pa ang lilipas bago bawian ng buhay. Dahil ang radiation sickness ay 1 linggo ka munang papahirapan bago ka tuluyang bawian ng buhay. At ang mga alikabok galing sa pagsabog ay makakabuo at makakapagdulot din ng radioactive. Magta-travel ito kung saang-saang parte at makakarating ito kung saan-saan depende sa lakas ng hangin. Sa kabilang banda, dahil nga nahalo na nga ito sa hangin, ay maaring wala ring takas ang mga taong nagtatago sa ilalim ng lupa o nasa bunker. Pero ayon sa ilang mga teorya, ang mga namamatay sa radiation ay di naman gaano kadami. Dahil nga sa ngayon, mas magagandang bunker na ang ginagawa ng mga tao. Ganun pa man sa mga eskwelahan at sa ilang mga establishmento ay walang nuclear drill na sinasagawa. Kaya naman walang kaalam-alam ang ilang mga tao kung ano agad ang gagawin kung sakaling magkaroon ng nuclear attack.
Oo, lamang ang merong mga bunkers sa ilalim ng lupa. Sa kabilang banda, sa ating panahon, ang nuclear bomb ang isa sa pinakakinakatakutang banta sa sangkatauhan. Ang kasalukuyang nuclear missiles ay nagtatravel sa high altitude sa paligid ng ating mundo. Kaya naman, detected ito ng radar bago pa ito bumagsak. At ang ilan namang mga supersonic vehicles sa ngayon ay may kakayahan na ring mag-travel ng mabilis sa pamamagitan ng atmosphere. At sa ganito kabilis na senaryo ay hindi sapat ang oras ng bansang babagsakan para idepensa ang kanyang bansa. At kapag late mo na ito nalaman, syempre mas malaking trahedya ang mangyayari sa lugar mo. Sa mga ordinaryong tao, ang nuclear topic ay masyadong komplikado. Kaya naman ang mga leader ng mga bansa ay pinapaliwanag dapat ito sa kanyang mga kababayan. Sa ibang mga bansa pa nga ay nagkakaroon pa sila dito ng voter opinion. Pero kung ikaw ang tatanungin, papayag ka ba na magkaroon ng nuclear bomb ang Pilipinas? Bakit mo ito gusto at bakit mo din ayaw? Comment down below. Ganun pa man, sana ang nuclear war ay hindi na sana o hindi dapat mangyari dahil ito'y talaga namang bangungot sa sangkatauhan. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagpabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.